Hello mga ka-Thrifty, another lesson tayo. So this is grade 4 Mathematics, quarter 2, week 1. So lesson 1 tayo. Identifying factors of a given number up to 100. So ano yung factors? Ano yung ibig sabihin ng factors? So factors are numbers you multiply to get another numbers. So siya yung minomultiply mo para makakuha ka ng another number. While ang product is the result of multiplying two or more number. Or dalawa na yung or natin. Ayan. So si product is siya yung resulta ng minomultiply mo na number. For example, meron tayong example dito. So 15 times 2 equals 30. So, ang tawag dito sa minultiply natin na number, itong 15 at itong 2, ang tawag dito is factors. So, ang tawag nilang dalawa is factors kasi sila yung minumultiply natin. At ang tawag naman sa ating sagot, sa minultiply natin na number, ang tawag dito is product. So, ito yung tinatawag nating factors at ito yung tinatawag nating product. Ngayon, dahil alam na natin na ang tawag dito is factors, pagkatapos ang tawag natin dito is product. So ngayon, i-identify natin kung ano ang factors ng 30 or kung ano yung mga number na pwedeng i-multiply natin na mag-result into 30. Kagaya ng 15 times 2. So nag-result siya into 30 kaya tinawag natin ang 15 at 2 na factors ni 30. So ano pa yung ibang number na pwede nating i-multiply na magre-result into 30. So, magsisimula tayo sa 1. So, ano yung i-multiply natin kay 1 para mag-result siya into 30? Of course, 30 times 1. Dahil 30 times 1 equals 30. Ngayon, ang susunod natin titingnan is ang 2. Meron ba tayong ma-multiply na number kay 2 para mag-result into 30? So, meron. 15. So, 15 times 2. And then, sa 3 naman tayo. So, sa 3, meron ba tayong pwedeng ma-multiply na magre-result into 30? Meron. That is 10. So, 10 times 3. Sa 4, meron ba tayong ma-multiply kay 4 para mag-result into 30? Wala. Sa 5, meron ba tayong ma-multiply kay 5 para mag-result into 30? Meron. 6. So, 6 times 5. Meron pa ba tayong ibang number na pwedeng i-multiply na mag-result into 30? Ang next ni 5 is 6. So, meron na tayong 6 dito. Ang susunod is 7. So, wala tayong ma-multiply kay 7. Si 8, wala din. Si 9. So, dito na tayo mag-stop. Ibig sabihin, ito na yung pair of factors ni 30. So, ito yung correct pair. Correct pair of factors. Ayan. Bakit natin siya tinatawag na correct pair of factors? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ang factors ni 30 is si 30 and 2. Kasi kapag sinabi mong 30 and 2, so magiging 30 times 2, magiging 60 siya. So mali, hindi siya 30. Hindi mo rin pwedeng sabihin na si 10 at 5 ang factors ni 30. Kasi 10 times 5 equals 50. So dapat correct ang pair ng iyong factors. So ang pair natin is 30 and 1, 15 and 2, 10 and 3, at 6 at 5. So ngayon, ililista na natin kung ano yung factors ni 30. So, that is 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, and 30. Ayan. So, yan na yung factors ni 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, and 30. At ito yung correct pair ng kanyang factors. Okay, so example number 2 tayo. So, 75. Ano yung correct pair of factors ni 75? At ano yung kanyang mga factors? So, again, mag-start tayo sa 1. So, 75 times 1. And then sa 2, ano yung pwedeng i-multiply natin kay 2 na mag-result into 75? Meron ba? Wala. Sa 3, anong i-multiply natin kay 3 na mag-result into 75? 25. So, 25 times 3. And then, sa 4, meron ba tayong ma-multiply kay 4 na mag-result into 75? Wala. Sa 5, meron ba tayong ma-multiply kay 5 na
mag-result into 75? Meron. So, ano yon? 15. Kasi 15 times 5 is equal to 75. Sa 6, meron ba tayong ma-multiply para mag-result into 75? Wala. Sa 7, 8, and so on and so forth. So, dito na yung mag-stop ang correct pair of factors natin. So, meron tayong 75 and 1, 25 and 3, 15 and 5. So, kapag i-multiply mo sila, magre-result siya into 75. And then, ano yung factors natin? Ano yung factors ni 75? So, meron tayo ditong 1, 3, 5, 15, 25, and 75. Ito yung correct pair of factors ni 75, and then ito yung kanyang mga factors. So, 1, 3, 5, 15, 25 naging 27. So, 25 and 75. I think naintindihan natin. So, ngayon, sasagutan natin kung ano yung pair of factors ni 24 at ni 36. So, ano yung pair of factors ni 24? Of course, magsisimula tayo sa 24 and 1. So, 24 times 1. And then, sa 2, ano yung i-multiply natin para maging 24? 12. So, 12 times 2. And then, sa 3, ano yung i-multiply natin para maging 24? 3 times 8. Sa 4, ano yung i-multiply natin para maging 24? So, 4 times 6. So, 24 times 1 equals 24. 12 times 2 equals 24. 3 times 8 equals 24. 4 times 6 equals 24. Meron pa ba sa 5? Meron pa ba? Wala. So, ito na yung pair of factors natin kay 24. Ngayon, ano yung kanyang list of factors? So, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24. So, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24. Ayan. So, yan ang kanyang list of factors. So, ngayon naman si 36. Of course, 36 times 1. Sa 2, ano yung i-multiply natin kay 2 para maging 36? So, 18 times 2. Wait. 18 times 2. And sa 3, ano yung i-multiply natin? Oops, sorry. 12 times 3. Sa 4, ano yung i-multiply natin kay 4? So, si 4 is 9 times 4 equals 36. Meron ba sa 5? So, 5 times, meron ba? Wala. So, sa 6 tayo. Ano i-multiply natin kay 6 para maging 36? So, 6. 6 times 6 equals 36. Sa 7, meron ba tayong ma-multiply para maging 36? Wala. Sa 8, meron ba? Wala. So, ito na yung correct pair of factors natin. 36 and 1, 18 and 2, 12 and 3, 9 and 4, and 6 and 6. So, ililista na natin ang kanyang factors. So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 6, 9, 12, 9, 12, 18, and 36. 18 and 36. So, ito na yung kanyang list of factors ni 36. Okay, so that's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!